Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. The West Philippine Sea is a sanctuary of life, an irreplaceable part of our natural heritage, and a testament to the richness of our seas. Here, within the Coral Triangle, lies one of the world's most biodiverse ecosystems. Over 500 coral species thrive here, creating habitats for countless fish and marine creatures. These reefs not only support diverse life, but also protect our coastlands and sustain our people. Our seas are home to prized fish like tuna and sardines, supporting local communities and feeding nations. This wealth in our waters reaches beyond our shores, making its protection a shared responsibility. The seagrass beds and mangrove forests here serve as nurseries for marine life and are crucial in our fight against climate change, capturing carbon and nurturing life. Here, dolphins, whales, and the endangered dugong find a haven. Preserving these waters protect not only our biodiversity, but also our legacy of unique marine life. As guardians of our seas, the Armed Forces of the Philippines stands watch, committed to protecting these waters against the threats of illegal fishing, habitat destruction, and other harmful activities. But the call to protect extends beyond us. It's a responsibility we all share. The West Philippine Sea is not just a place. It's a part of who we are, a source of life and future for all. Together, let's ensure its protection for the generations to come. Mga katropa, ako po si Zara Bianca Saldua, First Lieutenant sa Philippine Army at isang beauty queen and professional host. Para lagi kang updated sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow po kayo sa ating Facebook page. Ito po ay ang AFP Radio DWDD sa Facebook at naka-tune in po kayo sa ating radio station. That's 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na ang inyong kawal tuwing Sabado 8 p.m. Naka-simulcast po ito sa Ang Inyong Kawal. Ito po ay nasa Facebook at YouTube channels natin. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino.
Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa. Nakatutok po kayo dito sa atin sa DOLE sa AFP Radio. Ako pa rin po makakasama nyo ngayong araw, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Kami po ang inyong makakasama para talakayin ang mga napapanahong balita at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Ayan, shout out muna tayo sa mga taga-subaybay natin na laging nakatutok sa atin sa Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Pati na rin sa ating mga viewers sa Department of Labor and Employment at AFP Radio DWWD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, isang mainit at syempre mapagpalang umaga po sa ating mga kamanggagawa. Magandang umaga din sa iyo, Sir Team. Yes, Tayo po ay nasa kalagitnaan na ng Abril. Ayan, ika-15 na po tayo ng Abril 2025. At talaga naman, no, ramdam na ramdam. Super, Ma'am Carla. Literally ang init. Ang tag-init o yung dry season nga, dito sa atin sa Pilipinas. At syempre, ito siguro lagi nating papaalalahanan yung mga kamanggagawa natin, Sir Team, lalo na ngayong summer, ayan, at matindi talaga yung init ng araw na yung ating mga kamanggagawa, lagi po kayong uminom ng tubig, ayan, mag-rehydrate, iwasan din po natin na magtrabaho tayo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. May oras yan, di ba, Sir Team? Between 10 a.m. to 2 p.m. Carla. Huwag muna adjust natin. At iba pa syempre yung mga pamamaraan para maiwasan natin yung tinatawag natin, Sir Team, na heat stress. Tama ka dyan, Ma'am Carla. At sa ilalim nga ng DOLE Labor Advisory number 8, Series of 2023, pinapaalalahanan natin yung mga pribadong sektor na i-adopt itong health and safety measures laban sa heat stress. Yan, tama. So, mabuti ng ligtas tayo, di ba? Ayan. At ngayon nga pong linggo, tayo rin pong mga Katoliko ay ino-observe din po natin yung Holy Week. Ayan. So, sa ating pong mga kamanggagawang Katoliko, hangad po namin ang isang mapayapa at syempre, ligtas na obserbasyon para po sa ating lahat. At kaugnay nga dyan yung pag-uusapan natin ngayong umaga, di ba, Sir Team? Yes, dahil kapag Holy Week, Ma'am Carla, itinatalaga nating regular holiday ang Maundy Thursday at Good Friday. At isa namang special non-working day ang Black Saturday. Kung gusto nyo pong malaman kung paano ba ang tamang pagko-compute ng sahod para sa mga nabanggit na holidays ngayong Semana Santa, abangan nyo po maya-maya lamang ang ating panayam kay Bureau of Working Conditions, Policy and Program Development Division, Supervising Labor and Employment Officer, Ma'am Jennifer I. Obien. Bago yan, good news muna tayo. Good news tayo mula sa Bicol Region. DOLE at DA nagtulungan sa pagbibigay ng emergency employment at pagsasanay sa Bicol. Sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment Bicol at Department of Agriculture Regional Field Office 5, matagumpay na inilunsad ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers Convergence Project. Wala na nagbigay naman ng oportunidad sa trabaho at pagsasanay sa kabuhayan para sa mga disadvantaged at displaced na manggagawa sa buong rehiyon. At ito ay naganap noong April 3 ng kasalukuyang taon. Sa kabuuan, 150 benepisyaryo ang lumahok sa proyekto sa buong rehiyon. 30 ang na-assign naman sa Research Division habang 15 benepisyaryo ang ipinadala sa bawat isa sa mga sumusunod na research outreach stations. Sa Central Bicol Experiment Station, Masbate Center for Livestock Development, Masbate Breeding Station, Masbate Center for Livestock Development Regional Carabao Breeding Center, Albay Research and Development, Albay Breeding Station, Albay Research Development, Albay Experiment Station. Meron din sa Catanduanes Hilly Upland Development Station,
Sorsogon Dairy Production Technology Center at Camarines Norte Lowland Grain-Fed Research Station. Nagsilbing training ground para sa mga benepisyaryo ang isinagawang proyekto upang makakuha ng praktikal na karanasan sa iba't ibang gawaing pang-agrikultura at research-based na mga aktibidad. Binigyang diin naman ni Dole Bicol Regional Director Imelda F. Gatinao na ang inisyatiba ay hindi lamang tungkol sa emergency employment, kundi nagbibigay din ng pangkasanayan o skills development sa ating mga benepisyaryo. Ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng arawang sahod na 395 pesos para naman yan sa 70 araw na pagtatrabaho ng 6 na oras bawat araw. Ang Memorandum of Agreement na nagpapatibay sa nasabing proyekto ay ninagdaan naman noong Pebrero 18, 2025 sa Pili, Camarines Sur. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinagtitibay ng Dole Bicol, pati na rin ng DA Region 5, ang kanilang pangako na paunlarin ang ekonomiya at makapagbigay ng sustainable na trabaho para sa mga vulnerable na komunidad sa rehiyon. Magandang balita naman tayo mula sa Western Visayas. Technical and advisory visit isinagawa para sa micro-establishment owners sa Negros Occidental. Nagsagawa ang Department of Labor and Employment Region 6 ng Technical and Advisory Visit o ang TAV sa pangunguna ng mga Assistant Labor Inspectors kung saan humigit kumulang 170 na micro-establishment owners at representatives mula sa bayan ng EB Magalona, Negros Occidental ang dumalo kamakailan. Ang nasabing inisyatiba ay nagbigay sa mga dumalo ng learning session tungkol sa pangkalahatang pamantayan ng paggawa, pati na rin ang kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Binigyang halaga naman ni Dole Western Visayas Regional Director Attorney Sixto Popoy Rodriguez Jr. ang pakikilahok ng mga micro-establishment owners at representatives at ang kanilang masigasig na kagustuhang sumunod sa mga batas paggawa. Kasama sa nasabing programa ang TAV Checklist Preparation at Action Plan na magsisilbing gabay sa mga dumalo kung paano magkaroon ang isang establishmento na sumusunod sa mga pamantayan ng paggawa at occupational safety and health. Bukod sa TAV, may binahagi rin ang Dole Region 6 tungkol sa advokasya laban sa child labor sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation na makapagpapataas ng kamalayan ng mga nasasakupan sa mga karapatan at kapakanan ng mga bata. Nakatanggap din ng buong suporta ang Dole mula sa local government unit ng EB Magalona sa pamamagitan ng kanilang Public Employment Service Office o PESO. Good news naman mula Agusan del Sur. 46 na maliliit na negosyo sa Talacogon binigyang gabay ng Dole sa pamamagitan din ng technical advisory visits. Isinagawa ng Dole Agusan del Sur Field Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Talacogon ang isang technical advisory visit o TAV noong ika-3 ng Abril sa Municipal Tennis Court ng Talacogon, Agusan del Sur. Dumalo sa aktibidad ang nasa 46 na may-ari at kinatawan ng maliliit na negosyo sa lugar. Layunin ng TAV na bigyan sila ng kaalaman tungkol sa General Labor Standards at Occupational Safety and Health kabilang ang mga pangunahing karapatan at tungkulin ng mga employer at empleyado. Sa nasabing orientation, ipinaliwanag kung paano matutugunan ang mga negosyo ang mga minimum na pamantayan sa paggawa at kaligtasan sa lugar ng trabaho. May ilan ding tinukoy o itinuro sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa karagdagang tulong
tulad ng training sa first aid at workplace safety, pati na rin ang mga benepisyo mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pinangunahan ng DOLE Agusan del Sur Field Office ang aktibidad sa pamumuno ni Miss Buhawe B. Corvera Correa kasama ang kanilang labor inspector at assistant labor inspectors. Dumalo rin sa Municipal Administrator Gina B. Gata bilang kinatawan naman ng alkalde kasama si Peso Manager Remigio I. Remedio. Layunin din ng TAV na mas mapalawak ang kaalaman ng mga may-ari ng negosyo sa mga batas paggawa, hikayatin ang voluntaryong pagsunod at pati na rin mapaunlad ang kalagayan ng trabaho sa mga establishmento sa Talakog. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Ma'am Jennifer I. Obien, Supervising Labor and Employment Officer ng Policy and Program Development Division ng Bureau of Working Conditions. Tungkol yan sa patakaran sa pasahod sa mga holiday ngayong Semana Santa. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras natin 22 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Just 85 nautical miles from Palawan, beneath the vast blue waters of the West Philippine Sea, lies Recto Banks or the Reed Bank, a natural treasure rich in oil and gas reserves. This untapped well has the power to fuel industries, power communities, and drive our nation toward energy independence. For years, we've relied on imported fuel, making us vulnerable to rising costs and foreign supply disruptions. But unlocking Recto Bank's energy potential means lower electricity costs, industrial growth, and new opportunities for every Filipino. Yet securing these resources goes beyond economic progress. Energy fuels national security. Sabina Shoal and Ayungin Shoal, just miles from Recto Bank, serve as critical gateways to our energy future, vital maritime zones that must remain under Philippine control. For decades, the BRP Sierra Madre has stood firm in Ayungin Shoal, just 105 nautical miles off Palawan, a symbol of our unwavering commitment to protecting what is ours. Just as we defend our seas, we must also develop the resources beneath them to fuel a self-reliant, prosperous Philippines. Energy security is national security. By developing our own energy resources, we strengthen our economy, safeguard our sovereignty, and build a future where every Filipino thrives. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards. Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards and policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the DOLE regional offices as they conduct administration and enforcement activities in the respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs, measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities.
There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development, Monitoring of programs such as Construction Safety and Health Program, Technical Safety Inspection. And the last flagship program is the Case Management. The Labor Inspection Program ensures that private sector establishments employing workers comply with the General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers to just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of SENA referral, anonymous complaint, and request for inspection, and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisory Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training modules offered in TAV, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is the inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipments, and other mechanical equipments. The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions, and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions: Construction Safety and Health Program, Review and Evaluation of Technical Plans, Processing of Certificate of Appearance of PMEs and PEEs, Work Alert Reporting, Processing of Certificate of No Pending Case, Disposition of Labor Standard Appealed Cases, General Labor Standards and Occupational Safety and Health Queries and Requests for Inspection-related data, Medical Services or Assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends and developments, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Nakatutok pa din po kayo sa programang Dole sa AFP Radio. Para po sa ating mga kamanggagawa, ayan, na nais malaman o syempre, di kayo ma-refresh, no? Yes, baka Kung nalimutan. ano ba, paano ba yung kino-compute yung kanilang sahod kapag pumasok o kaya nagtrabaho ngayong mga declared regular holiday at isang special non-working day ngayong Semana Santa. Ayan, so kung gusto nyong malaman yan mga kamanggagawa, nako, makinig na kayo dito sa aming episode ngayong umaga. Pwede rin kayong kumuha ng ballpen at papel siguro, no, Sir T? Para makapag-take notes sila. Or pwede rin nila siguro itong i-replay, no? Yes. Mamaya. Yan. Dahil nga ngayong umaga, Ma'am Carla, pag-uusapan natin ang payrolls sa mga itinalagang walang pasok ngayong linggo, kaugnay nga ng obserbasyon natin ng Semana Santa. At para magbahagi ng kaalaman patungkol rito, kasama natin ngayon mula sa DOLE Bureau of Working Conditions, Policy and Program Development Division, si Supervising Labor and Employment Officer, Ma'am Jennifer I. Obien. Good morning, Ma'am Jenny, at welcome sa AFP. Dole sa AFP Radio. Yan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa programa po natin ngayon. Ayan, thank you po Ma'am Jenny sa BWC din at syempre lagi niyo po kaming pinapaunlakan dito sa ating interview. At very important nga Ma'am Jen yung ating pag-uusapan po no ngayong umaga at marami ang interesado for sure dahil usapang sahod ito, Yes. di ba? Ayan. So, ayan, Ma'am Jenny, sa pagpasok po ng Semana Santa, idineklara po na regular holiday yung Monday, Thursday at Good Friday. At isa naman pong special non-working day, yung Black Saturday. Para po sa kaalaman ng ating listeners and viewers, ano po ba yung kahulugan ng mga holiday pay na, ano po ba yung pagkakaiba noon ng mga regular holiday, special working day, kapag para po dun sa mga araw na dinedeklara po natin dito sa bansa? Ma'am? Yan. Okay, no? So muli, nagpapasalamat kami no, na kami po ay naimbitahan sa programang ito para magbigay ng kaalaman. No? So napapanahon na nga yung ating pag-uusapan ngayon. Lalo na nga po, meron tayong mga regular holidays at special non-working day na sinasabi no, na meron karampatang bayad or sweldo yung ating mga kamanggagawa. So ang pakahulugan po natin or ang tinutukoy po nating holiday pay, ito po yung karaniwang bayad na ibinibigay po sa isang empleyado na kahit hindi siya pumasok during the regular holiday, siya po ay makoconsider na bayad. So provided lamang po may condition po tayo dito na kinakailangan siya ay pumasok during the last working day ng company or siya po ay naka-leave of absence with pay bago po naka-leave with pay po siya during naka-leave with pay po siya during the holiday or the kanya pong huling araw ng paggawa bago po ang yung regular holiday. Yes po. So ang parang importante dito, kailangan pumasok si employee sa last working day prior holiday. At kung siya ay naka-leave of absence with pay. Tama po ba, Ma'am Jen? Yes, tama, oo. Tama yun, no, na kailangang kondisyon na ma-meet ng isang empleyado para siya ay ma-entitled for holiday pay. Yes. In terms naman po sa coverage, Ma'am Jenny, lahat po ba ng mga kamanggagawa natin sa pribadong sektor ay maaaring makatanggap ng holiday pay? At meron po bang exempted at hindi maaaring makinabang mula dito sa holiday pay, Ma'am Jen? Tama, no, team, nakasaad po sa ating labor code na may mga manggagawang hindi po pwede or hindi covered na mabigyan ng holiday pay. So ang mga manggagawa po na ito or mga empleyado po ng ating pong mga retail and service establishments na nag-employ po ng less than 10 workers. Gayon din po ang ating pong mga kasambahay, ang ating pong mga managerial employees, ang ating pong mga empleyado na mga managerial staff at mga opisyalis po ng kumpanya ay hindi po covered ng holiday pay. Gayon din po ang ating mga pakyaw workers at field personnel po, no? Hindi din sila covered ng holiday pay.
At team and Carla, tayo pong mga government employees ay hindi rin po covered ng holiday pay. Tayo naman. Yes, oo. So yung ating mga private dahil para yan sa ating mga private Private sector, yes. Ayan. Ma'am Jen, naglabas po tayo kamakailan yung BWC o yung Bureau of Working Conditions ng isang labor advisory po para naman po sa tama at wastong pagbabayad ng holiday pay. Ayan. Pwede po ba natin i-share sa ating mga kamanggagawa yung mga hindi pa po nakita yung ating labor advisory? Para po ba pag sinabing regular holiday, ano po ba yung panuntunan natin sa pagbabayad para sa mga papasok? Tsaka yung mga hindi rin po papasok. So yung regular holiday na yan being Huwebes at Biyernes Santo, ma'am. Ayan, parang may mga percentage yan eh. Ilang percent ba yan, Ma'am Jen? Yes, oo. Tama, no, Carla. Meron po tayong labor advisory na inilabas. So ito po yung Labor Advisory 04 Series of 2025 kung saan nagbibigay gabay po para sa ating mga employer at kamanggagawa kung ano po yung ating holiday pay rules. So unahin po natin yung nadeklara pong regular holiday na Huwebes Santo at Biyernes Santo. So kung sila po ay papasok sa araw po ng regular holiday, sila po ay bayad na kanilang karaniwang sweldo para po sa araw na iyon at may karagdagan din po na holiday pay na katumbas ng kanilang isang araw din na sweldo. So ito yung karaniwan na tinatawag natin, Carla, na double pay or so times 2 ang sweldo ng isang manggagawa na pumasok during regular holiday. So kung hindi naman po pumasok ng regular holiday ang ating empleyado, ayon sa ating holiday pay rules, sila ay bayad pa din kahit hindi pumasok. Basta ma-meet yung ating requirement na sila ay pumasok sa huling araw ng paggawa at naka-leave with pay sa huling araw din ng paggawa bago ang holiday. So, yun yung regular holidays. Yung sa pag-regular holiday pala, yung sinabi ni Ma'am Jen, Sir Team, double pay, yun pala yun. Pag pumasok. Oo, pag pumasok. Pero pag di ka pumasok, meron ka pa din bayad. Make sure lang na pumasok ka ng last working day. Yes, para naman po sa Sabado de Gloria na isang special non-working day, Ma'am Jenny, ano po ang panuntunan sa pagbabayad ng benepisyo sa mga papasok at hindi papasok sa nasabing araw, Ma'am Jen? O yung Black Saturday natin o yung sa Sabado na darating na Sabado, yan po ay nako-consider na or siya ay idineklarang isang non-special working day. So kapag pumasok po ang empleyado during special non-working day, may karagdagang bayad po ito. So kung hindi naman po siya pumasok, ang isang empleyado po ay hindi makakatanggap ng dagdag na bayad or bayad para sa araw na iyon dahil mag-a-apply po dito ang ating no pay, no work, no pay rules. Special non-working day pala, no work, no pay po ang i-apply. Okay. Ayan. So, alam mo, yung mga panuntunan na to na sinishare sa atin ni Ma'am Jen, Sir Team, very important to na i-comply ng ating mga employers, di ba Ma'am Jen? Kasi kasama ito dun sa ini-inspect ng DOLE. Oo. Sa ating mga establishmento. Ayan. So related dun Ma'am Jen, kamusta po ba yung naging compliance o pagsunod naman po ng ating mga establishmento sa pagbabayad po ng sahod tuwing may holiday or may mga special working days, ma'am? So Carla, nais kong ibalita or i-share sa inyo na regular tayong nagko-conduct ng inspection at isa nga ito sa tinitingnan ng ating mga labor inspector. So ito pong nakaraang taon, naging maganda po ang resulta ng ating inspection. So sa katunayan, meron pong datos ang departamento na tayo po ay umabot sa 96% compliance rate. So ibig sabihin po nito, halos lahat ng establishmento na na-inspect ni DOLE ay sumusunod po sa panuntunan ng holiday pay rules. So, isa mabuting din, balita. Mabuting balita. Mataas ang compliance rate.
Yeah, isang magandang indikasyon ito sa atin na marami sa ating mga employer ay aware na or alam na nila yung responsibilidad nila sa pagbabayad ng holiday pay. Yeah. Yes. At least mataas yung compliance rate. Pero may natitirang 4% Oo. naman, no, Ma'am Jenny. Ano naman po yung maaaring kaharapin ng isang establishmento na tatanggi o hindi magbabayad ng holiday pay ng kanilang empleyado, Ma'am Jenny? Yan. Base naman sa ating labor inspection framework under Department Order 238-23, meron po tayong mga prosesong sinusunod. So, during the conduct of inspection, meron pong nakitang paglabag sa regulasyon ng ating mga inspectors. Sila po or ang mga employer po ay bibigyan ng sapat na panahon para makorek itong findings na to or violation. So, in case na hindi po sumunod or hindi po nagpakita ng proof na na-comply na po ni employer ang kanyang violations, that's the time na mag-i-issue po ng compliance order ang DOLE. So, ito pong compliance order na ito ay naglalaman po no, ng direktiba para dun sa employer na kailangang bayaran niya na yung mga apektadong empleyado. So, hindi pa rin siya sumunod, maaari na magpataw ng penalty or ng kasuhan ng isang company. At ito rin ay nagbibigay ng authority na si DOLE po ay po pwedeng kunin or i-sequester po no, yung mga ari-arian ng company na nakapangalan sa kanya para ipambayad po para doon sa ating mga apektadong empleyado. Maraming mangyayari kaya magbayad na lang tayo ng holiday. Matutong sumunod sa Yes, batas so paggawa. yung 4% na lang naman na yan. Sana nakikinig sila sa atin ngayon, no, Ma'am Jen, or naka-follow sila sa ating mga Facebook page dahil lagi doon tayo nagpo-post ng mga labor advisories na pinapalabas ng DWC, and nire-reiterate pa natin yan dun sa ating official Facebook pages na para mas marami o mas malawak yung makakakita or makakaalam ng mga impormasyon na yan. Ayan. Pero kung sakali ba, Ma'am Jen, na meron silang mga tanong o mag-report, ayan, kung sakali yung mga kamanggagawa natin ay hindi sila nabibigyan ng holiday pay o sa tingin nila mali yung naging computation, ganyan, saan at paano po ba nila maaabot ang DWC, Ma'am? Opo, no, meron po tayong mga contact details at mga contact informations po na posted po sa DOLE website. But again po, kung meron po tayong mga kamanggagawang gustong dumulog po or gustong mag-report ng kanila pong mga concerns regarding po sa holiday pay o sa kanila pong mga benepisyo, maaari po silang pumunta po sa ating mga DOLE regional offices o kaya naman po pwede rin silang mag-file ng request for assistance para po naman or under po sa ating SENA program. So punta lang po sila doon sa arms.dole.gov.ph. And yung pagpunta nga po pala sa DOLE Regional Office, siguraduhin lang po natin na ang regional office po na nakakasakop sa lugar ng paggawa ang atin pong pupuntahan. Ayan, kung nasaan po yung opisina nila, Ma'am Jen, doon tayo pupunta na regional office. Pero Ma'am Jen, isa pang question, ito po ba, nabanggit kasi natin kanina yung mga reports natin on technical advisory visits. Ito po ba, Ma'am, nati-take up natin yung paksa na ito dun sa ating mga technical advisory visits, Ma'am? Yes, kasama din po siya, no, lahat po ng ating issuances na applicable po sa ating mga establishments ay ibinibigay po natin yung informations na applicable po sa kanila. Kasi ito nakatuon yung TAV, no, Ma'am Jen, sa ating mga micro-establishments para mas maalaman nila yung tungkol sa iba't ibang mga patakaran natin sa paggawa. Yes. At this point, Ma'am Jenny, nasa inyo po ang pagkakataon na magbigay ng mensahe at magbigay ng paalala, lalo na ginugunita natin yung Semana Santa ngayong linggo. Ma'am Jenny. Yes, oo. So ito ngayon, no, nasa panahon tayo ng Semana Santa kung saan tayo ay binigyan ng pagkakataon na magtika at mag-reflect po, no, sa ating mga gawain or mga nagawa.
So, nais din po nating ipaalala sa lahat po ng ating mga kamanggagawa at mga namumuhunan na ang pagtrato or ang makataong pagtrato sa lugar ng paggawa ay hindi lamang isang legal na obligasyon, kundi ito rin po ay isang moral na tungkulin ng bawat isa sa atin sa ating pong kapwa. So, yun lamang po at maraming salamat po at have a blessed Tuesday po. Maraming salamat po, Miss Jenny Obien. Di na po namin kayo patatagalin at nais din po namin ipaabot syempre ang aming pasasalamat kay Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada. Ayan. More power po sa inyo at sa buong BWC. Stay safe, Ma'am Jenny. Salamat! At narinig po ninyo mga manggagawa si Miss Jennifer Obien ng DOLE Bureau of Working Conditions. Ayan. So sana no Sir Team, maraming natutunan yung ating mga kamanggagawa na lalo na yung mga papasok o magtatrabaho ngayong mga regular holiday at Special non-working day ngayong linggo. So I hope nakapag-take notes kayo. Or pag hindi, pwede naman kayong pwede nyo i-replay itong ating episode dahil ipopost naman namin ito sa ating Facebook page. At maaari po kayong makipag-ugnayan kung may questions pa po kayo at gusto nyo na malinawan pa tungkol dito sa ating paksa ngayong araw. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BWC sa pamamagitan naman po ng kanilang mga telephone lines. Ayan, meron din silang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website bwc.dole.gov.ph o di kaya sa kanilang Facebook page. Yun ating pong DOLE Bureau of Working Conditions. Hanapin nyo lang po yan. At dyan din po sa Facebook page na yan, dapat naka-like and subscribe din kayo kasi nagkakaroon sila dyan ng mga webinar Wednesdays. Ayan. Meron yata silang episode bukas. Oo, every Wednesday. Webinar Wednesday. So, yan, tinatakal nila dyan yung iba't ibang mga labor advices or mga ano ba tawag doon? Mga policies. Oo, policies na tungkol sa paggawa at empleyo. So marami tayong pwedeng matutunan dyan. So mag-follow na din kayo sa DOLE BWC Facebook page. Ayan. At para sa inyong mga labor-related na katanungan o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At syempre, maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph. Ulitan lang po natin, hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya mag-direct message sa aming Facebook page para naman sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lang po yung aming official and verified, yung may blue check, ayan, na Facebook page ng Department of Labor and Employment. Siyempre, i-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na din sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph. Siyempre, kami rin ay nasa Viber Community Channel. Hanapin lamang #Serbisyong Dole. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong DOLE program naman ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service, at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:50 a.m.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.